I have a story, and this is the story is all about long, long time ago. Oh. Wait! Wait! Ang nakakatindig balahibong kwentong ito ay karanasan ng nagdangalang Kuya Babe. Nakatira sila sa isang tahimik na isla, malayo sa syudad. Walang kuryente. Walang kalsada. Sa kalupaan, sa bukiring bahagi ng isla ay may mga maisan, sagingan, at kagubatan ng epil-epil na kahoy. Ang bahay nila ay mag-isang nakatayo sa silangan bahagi ng isla. Lumipat na kasi ang mga kapitbahay nila sa kanlurang bahagi ng isla, dahil masagana sa mga isda doon, yun kasi ang pangunahing hanap buhay naming mangingisda. Ang bahay nila ay nakaharap sa dagat. Sa kahanan nito ay buhanginan. Sa kaliwa ay mayroon kaunting bakawan. Sa likod ay kalupaan na at bukirin. Tahimik, simple at payapang pamumuhay. Itong si Kuya Babe ay mahilig gumahla tuwing gabi pakatapos ng pangingisda niya sa araw. Kahit na walang ilaw sa daan ay hindi siya takot nito at dahil na rin siguro ay nasasanay na rin siya sa lugar. Sa kanlurang bahagi kasi ng isla na pinupuntahan niya palagi paggabi ay marami kasing mga magagandang dalaga na nakatira doon. Nakaugalian na kasi ng mga dalaga at binata doon na kapag kabilugan ng buwan sa gabi ay may pagtitipon sila madalas malapit sa dalampasigan, magkukwentuhan at magkakantahan habang nakaupo sila sa buhanginan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Kahit na mag-isa na pupunta sa kanluran sa oras ng gabi, ay wala talagang takot na daanan ito ni Kuya Babe. Pero sa gitna ng bukirin at maisan, sa gilid ng daan may nag-iisang puno ng bugo na madalas iniilagan ng mga tao tuwing gabi dahil sa mga kwento-kwento na tambayan daw ng aswang ang punong yon kapag gabi. Isang gabi, matapos ang hapunan, nagpaalam si Kuya Babe kay Lolo na mamasyal sa kanlurang bahagi ng isla. At pinaalalahanan siya ni Lolo. Mag-iingat ka, Apo. Huwag mong kalimutan ang itinuro ko sa iyong orasyon, yung pampahina sa aswang. Ngunit mumiti lang si Kuya Babe. Sanay na kasi siya sa daan. Tahimik siyang naglakad. Maliwanag ng kaunti dahil may buwan. Bigla lang may humuhuni. Mayroon pang kasamang pagaspas ng malaking pakpak na lumilipad. Yun na nga ang sabi ng mga matatanda sa amin na aswang po yung ganyan. Hindi siya nito nagpapatinag sa naririnig niyang kababalaghan. Tuloy lang siya sa paglalakad at hindi niya ito pinansin. Hanggang sa makarating na siya sa dalampasigan, na kung saan may bonfire at may grupo ng mga kabataan na masayang nagkukwentuhan. Ito na nga ang pakay niya sa pagpunta sa kanluran. Nang makita siya ng mga kabataan, ay kaagad siyang tinawag ng mga ito na sumali sa kanilang kasayahan. Ito pala ay mga kaibigan niya, ang iba naman ay mga kamag-anak niya at kapitbahay nila noon sa silangan bahagi ng isla. Lumalalim na ang gabi. Bandang 12:00 na yata yun, ay inaantok na si Kuya Babe at nagpaalam na sa grupo. Pinigilan siya ng mga ito at inaalok ng mga kamag-anak niya na kasali sa pagtitipong iyon na doon na lang muna matulog at sa umaga na lang uuwi. Ngunit tinanggihan niya ang mga ito dahil sanay na siya na umuwi sa ganoong oras. Ayaw rin kasi niyang mag-alala ang lolo sa kanya kung hindi siya makauwi sa gabing iyon. Habang naglalakad siyang mag-isa papauwi na sa kanilang tinitirhan sa silangang bahagi ng isla. Sa may maisan muling narinig niya ang kakaibang huni. Malapit na siya sa lumang puno ng bugo. At doon kahit medyo madilim pero may nakita siyang hugis tao na parang may pakpak at nakatayo ito sa may ibabaw ng puno. At kahit medyo nataranta si Kuya Babe pero humanda pa rin siya kung sakali umaatake man ito. At yun na nga. Kalaunan ay biglang na lang itong umatake sa kanya. Isa pala itong aswang. Nakipagbuno si Kuya Babe nito. Napakalakas ng nilalang na ito. Pero napansin niyang babae ang aswang. Binibigkas na sana niya ang orasyon. Pero pumasok ang mahahabang buhok ng aswang sa ilong, tenga at bibig niya. Hindi na siya halos makahinga. Ngunit bigla niyang naalala ang sabi ni Lolo. Ang kapangyarihan ng aswang nasa maliit na bote. Karamihan ay nasa may hita niya ito minsan nakalagay. Sa huling lakas niya, ay kinapa at hinablot niya ang bote ng lana nito. At doon, ay unti-unti na nanghina ang aswang. At kalaunan ay naging normal na tao na ito at hinang-hina. Habang bit-bit niya ang bote ng lana ng aswang ay maigi niya itong minamasdan habang nakadapa na lang ito sa lupa. Baka kasing nagkunwari lang at baka umaatake na naman uli mamaya pag makatiempo.
Wala kasi siyang kumpiyansa nito. At maya-maya, ay lumuhod na daw ito sa kanyang harapan. At nagmamakaawa daw ito sa kanya. Maawa na po kayo sa akin. Paano na po ako makauwi sa amin ngayon? Di na ako makalipad. Yan po kasi ang kapangyarihan ko. Akin na po ang aking lana. Pero hindi na ibinalik ni Kuya Bobby ang lana sa aswang. Na baka kasi daw ay atakihin na naman siya nito muli. Habang hawak ni Kuya Bobby ang bote, mayroon lang siyang napansin na para bang lumiwanag ang paligid. Para daw mayroong araw kahit na gabi naman sa oras na yon. Pag-uwi niya sa bahay, napansin niyang nakasunod ang babae. Hanggang sa lumapit sa kanya ito at muli ay nagmakaawang ibalik ang bote ng lana niya. Pero pinapaalis ni Kuya Bobby ito. At mayroon na naman siyang napapansin sa bawat salita ng babae ay mayroon ibang dialect ito. At napagtanto niya na nanggaling pala ang babae yon sa malayong lugar. Habang nakahiga at nagpapahinga na siya, may narinig siya na malalakas na pagaspas ng pakpak. May dumating. Tila sinundo ang dating aswang na babae mula sa labas ng kanilang bahay. Parang naawa na si Kuya Bobby sa babae pero mayroon pa kasing galit na natira mula sa pangyayari kamakailan. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan sila, tahimik lang si Kuya Bobby. Habang iniisip niya ang mga pangyayari. Hindi pa dito nagtatapos ang kwentong ito. Abangan na lang po ang kasunod na karugtong nito. Dito lang sa The Book of Spooky and Mystery by Mang Tino. Maraming salamat po sa panunood. Paki-subscribe naman please at paki-like na rin po. Once again maraming salamat po sa inyong lahat. And have a good day sa lahat.